Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer at napaka-importante nito na madalas nating nakakaligtaan. Sabi niya, "Dok, bukod po sa pagkain, ano naman po ang mga gamit o sangkap sa kusina ang dapat naming iwasan sa pagluluto?" Mga senior, pakinggan ninyong mabuti ito. Madalas, ang pinagtutuunan natin ng pansin ay ang mga sahog, yung karne, yung isda, yung gulay, pero hindi natin namamalayan ang mismong mga gamit at pampalasa na ginagamit natin araw-araw ay ang siyang unti-unting naglalagay ng lason sa ating pagkain at sa ating katawan. Kaya heto na, ibubunyag natin ang 7 bagay sa kusina na dapat ninyong ingatan o tuluyan ng itigil ang paggamit para sa isang mas ligtas at mas malusog na pagluluto. Panguna sa ating listahan, ang mga broth cubes at powdered seasoning. Ito yung mabilis na pampalasa sa halos lahat ng ating sabaw at ginisang ulam. Pero ang isang maliit na cube na yan ay isang bomba ng sodium o asin at MSG, monosodium glutamate. Para magkaroon kayo ng idea, ang isang cube ay maaaring maglaman ng higit pa sa 1,000 milligrams of sodium na halos buong araw mo ng limitasyon. Para sa inyo na may high blood, sakit sa puso o problema sa kidneys, ito po ay isang direktang kalaban na nagpapahirap sa inyong mga organo. Ang payo ko, matuto tayong gumamit ng mga natural na pangpalasa. Kung gagawa ng sabaw, pakuluan ng buto-buto ng manok o baka na may kasamang bawang, sibuyas at celery. Para sa gisa, damihan ng bawang, sibuyas at hinog na kamatis na ang kamatis ay may natural na umami o linamnam. Pwede ring gumamit ng kabuti o mushroom na pinatuyo at dinurog bilang natural na pampalasa. Medyo mas matrabaho pero sigurado kayong puro at walang chemical. Pangalawa, ang paulit-ulit na paggamit ng mantika. Ito'y nakagawian na nating mga Pilipino para makatipid. Pero ito po ay napakadelikado sa kalusugan. Kapag ang cooking oil ay paulit-ulit na pinainit sa mataas na temperatura, nasisira ang chemical structure nito at bumubuo ito ng mga trans fats na nagbabara sa ugat. Naglalabas din ito ng mga free radicals at carcinogens o cancer-causing substances tulad ng acrolein. Ito yung dahilan kung bakit umaamoy sunog na at nangingitim ang mantika. Hindi nyo namamalayan, ang bawat prito ay nagdaragdag ng lason sa pagkain ninyo. Ang payo gamitin ang mantika ng 1 o 2 beses lamang. Pagkatapos gamitin, palamigin, salain at itabi sa isang lalagyan na hindi nasisikatan ng araw. Kapag umusok na ito o nagbago na ng kulay at amoy, itapon na po ito. Ang pinaka-healthy na payo, bawasan ang pagprito. Mas piliin ang paraan ng pagluluto na steamed, paksiw, sinabawan o inihaw. Pangatlo, ang mga lumang gasgas na non-stick na kawali. Mag-ingat po tayo sa mga non-stick na kawali o Teflon pans na gasgas na o natutuklap na yung itim na coating. Ang coating na yan ay gawa sa mga chemicals na tinatawag na PFAS. Kapag ito ay nagasgas sa paggamit ng metal na sandok o naluma na at natuklap na, humahalo ito sa pagkain na inyong niluluto. Bagamat yung mga mas bagong non-stick pans ay mas ligtas na ngayon, yung mga lumang-luma nating kawali na minana pa natin ay posibleng may mas delikado pang chemical. Ang mga chemical na ito ay naiugnay sa maraming problema sa kalusugan, kabilang na ang sakit sa atay at thyroid. Ang payo ko, regular na inspeksyonin ang inyong mga non-stick pans. Kapag may malalim ng gasgas o natuklap na, oras na para itapon at palitan ito. Huwag na itong gamitin sa pagluluto. Mas safe na alternatibo ang mga kawali na gawa sa stainless steel, ceramic o cast iron o funda. Baka naman po, bilang maliit na tulong na rin po ninyo. Kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po yun. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang sobrang paggamit ng toyo at patis. Ito ay parte na ng ating panlasa. Ngulit isipin nyo ito ang isang kutsara lang ng toyo ay maaaring maglaman na ng 900 milligrams of sodium
habang ang patis ay maaaring umabot pa ng 1,400 milligrams. Halos buong araw mo ng limitasyon sa isang kutsara lang. Kaya yung adobo ninyo, bistek o kahit yung sinagang ninyo na malakas sa toyo o patis, napakataas na po niyang sa alat. Ang payo bawasan ang dami. Imbis na isang takal na toyo, subukan na kalahati lang. Dagdagan na lang ang lasa gamit ang suka, kalamansi, bawang, sibuyas, paminta at luya. Para sa mga may high blood, mayroon na ring nabibiling low sodium soy sauce sa mga malalaking grocery. Mas mahal ng konti, pero mas maganda para sa inyong kalusugan. Panglima ang purong betsino MSG. Ang debate sa MSG ay matagal na. Pero ang katotohanan, may mga tao talagang sensitibo dito na nakakaranas ng tinatawag na Chinese Restaurant Syndrome na may simptomas na pananakit ng ulo, pagpapawis, pamamanhid o pagbilis ng tibok ng puso. Bukod pa riyan, ang MSG mismo ay isa pa ring pinagmumulan ng sodium, kaya nagpapataas pa rin ito ng alat ng pagkain. Ang payo ko, mas maganda kung aalisin na natin ito ng tuluyan sa ating kusina. Meron pong mga natural na paraan para makakuha ng umami o linamnam. Ang mga kabuti, lalo na ang shiitake mushrooms, hinog na kamatis, parmesan cheese, at kahit seaweed, nori, ay may natural na umami na mas masustansya. Pang-anim, mga plastik na sandok at sanggalan sa mainit na pagkain. Marami sa atin ang gumagamit ng plastik na sandok o spatula sa pagigisa. Ngunit kapag ang plastik ay nalantad sa sobrang init mula sa kawali o sabaw, maaari itong matunaw at mag-release ng mga microplastics at chemical tulad ng BPA at phthalates na hahalo sa inyong pagkain. Ganon din sa sanggalan, huwag hihiwain ang mainit na bagong lutong karne sa isang plastic na chopping board. Ang payo ko, para sa pagluluto, gumamit ng sandok na gawa sa kahoy, wooden spoon, stainless steel o silicone na food grade at high heat resistant. Mas ligtas po ito. Para sa sanggalan, mas mainam ang kahoy para sa paghiwa ng karne at ireserba ang plastic para sa mga gulay at prutas. At ang pangpito, paggamit ng aluminum foil sa pagluto ng maaasim na pagkain. Madalas nating gawin ito kapag nagbe-bake ng isda na may kamatis at kalamansi, pinaputok, o kapag nagtatakip ng paksiw. Kapag ang aluminum ay nag-react sa asido mula sa suka, kamatis o kalamansi sa mataas na temperatura, may maliit na amount ng aluminum na maaaring mag-leach o lumipat sa inyong pagkain. Bagamat maliit lang ito, may mga pag-aaral na nag-uugnay sa mataas na level ng aluminum sa katawan sa ilang neurological problems. Ang payo ko, para sa kaligtasan, iwasan ang direktang kontak ng aluminum foil sa maaasim na pagkain. May alternatibo po, gumamit ng parchment paper o baking paper para balutin mo na ang isda bago ito takpan ng foil. Kung magtatakip naman ng lutuin na kasarola, mas mainam na gumamit ng takip na babagay dito. Mga senior, ang malusog na pagkain ay nagsisimula sa isang malinis at ligtas na kusina. Ang kaalaman sa kung ano ang dapat iwasan na gamit at sangkap ay kasing halaga ng kaalaman sa kung ano ang dapat kainin. At ito po ang kaalaman na hinog na direktang nagbibigay ng impormasyon para sa inyong kalusugan. Ingatan po ninyo ang inyong katawan at stay healthy po. Maraming salamat po at God bless.